Etong discussion na to is about ano yung mas matibay, yung steel frames ba, na yung mga H-beams, mga I-beams, yung mga bakal, gawa sa bakal talaga, yung majority sa kanyang pinaka-structure is gagamit ng bakal. Ikumpara natin siya kapag gagamit ka naman ng reinforced concrete. Kung ano ba talaga ang mas matibay. Kasi lagi nating naririnig na mas matibay daw yung steel frames kaysa sa reinforced concrete pagdating sa lindol. So alamin natin sa video na to kung talaga bang totoo yan. So ang video na to ay for educational purposes only. So simulan na natin yung discussion kung ano yung advantages at disadvantages ng steel at reinforced concrete. Ikukumpara natin yung dalawa kung ano talaga yung mas magandang gamitin sa kanila. Ano ang kagandahan ng steel? Ang steel kasi is very ductile siya. Para siyang bamboo na instead na mag-break siya, nagbe-bend muna siya, at kung meron mang mga earthquake, ang nangyayari is ina-absorb niya at nire-release yung energy. Hindi agad-agad nagko-collapse. Ang steel din is lightweight siya compare sa concrete or reinforced concrete. Example, gagawa ka ng column, meron yung mga reinforcement, bibili ka ng H-beam or wide flanges. So yung equivalent nun sa ginawa mo na reinforced concrete, yung wide flange mo is talagang mas magaan siya compare sa isang reinforced na column. Since lightweight siya, yung magiging design mo ng iyong footing or foundation is hindi ganun kalaki compare sa reinforced concrete. Kaya kung mapansin natin, yung mga ginagawa ng mga warehouse, mga mabilisan na pag-construct, gumagamit sila ng steel frames, di ba? Lalo na pag mga open spaces at yung ang hahaba ng span ng kanilang mga columns, yung mga ginagawa ng mga warehouse, ganyan. Ang lalayo ng span kasi, kapag sobrang layo ng span ng isang konkreto, edi mas lalakihan mo yung kanyang pinaka-depth niya at saka size niya para masustain niya yung kahabaan. Kaya nagiging option talaga yung steel kapag sobrang hahaba na yung span. Kasi pag concrete, ibig sabihin mas malaki, mas mahaba yung depth niya, talagang magastos kumpara kung gagamit ka sa steel frame. Kaso nga lang, kapag gumamit ka ng steel frame or steel, ang magiging disadvantage talaga niyan is yung rust. Lalo na pag may moisture, mamasa-masa, may chemical reaction kasi na nangyayari kapag exposed siya sa weather tsaka moisture. Kaya nagkakaroon talaga ng rust. So, kaya ang ginagawa ng iba para maging protected talaga yung steel nila or yung mga BI, black iron, ang ginagawa niyan is dinidip para maging galvanized. Dinidip siya sa zinc para ma-protect siya yung kanyang outer layer. Kasi ang ginagawa ng iba, pinaka-cup brush, tinatanggal talaga yung rust, tas pinipinturahan or sinasunblast para pagka nalinis na, nawala na yung rust, natanggal na, pipinturahan agad. Kaya kung mapansin nyo din yung sa reinforced concrete, diba yung mga steel niyan, parang iisipin mo, o paano yan, magra-rust din yung mga steel na nasa ilalim ng concrete. Kasi pag gagawa ka ng column, diba may mga rebars or mga reinforcement kang ilalagay. Ngayon, sasabihin mo, oh yun, magra-rust din yun. Pero, itong silica kasi or yung content ng cement, di ba pinapalibutan niya ng konkreto yung pinaka-rebars? So, yun na yung nag-a-act as protection niya sa moisture tsaka weather. Kaya, kung may mga makikita kayo na spalling or may mga nahuhulog na mga sa second floor na flooring, for example, tapos may mga natuklap or natanggal, tapos makikita nyo, konti lang pala yung nilagay na space para sa concrete cover, makikita mo, yung steel, exposed na siya sa weather, kaya nagra-rust siya. So, importante talaga na meron talaga dapat enough na concrete cover. So, yung concrete naman, hindi ibig sabihin na kapag concrete ay mahina na or hindi na siya makaka-withstand sa earthquake. Kasi may mga design naman talaga na ginagawa nila yung building is resistant. At the same time, yung concrete talaga is talagang strong. Malakas talaga siya, massive, at the same time strong. Pero, ang kahinaan nga lang ng concrete talaga, mahina siya sa tension, pero malakas siya sa compression. Ano yung ibig sabihin nun? So, kapag i-bend mo yung pinaka-concrete, lalagyan mo ng load sa taas yung pinaka-concrete. So, sa taas niya, magko-compress, no? Pero sa ilalim, magkakaroon ng tension. Kaya, yan yung ginagawa na nilalagyan talaga yan ng reinforcement. Yung steel kasi is malakas siya sa tension. Yung pwede siyang mabend. Hindi siya agad-agad na nagfi-fail. Kaya ang ginagawa sa reinforced concrete, for example, imagine
imaginein mo yung beam, meron yang reinforcement para pag nilagyan ng load or bigat, meron dong nakalagay sa ilalim na for tension para hindi siya agad mag-break, or kinukompute yan ng mga structural engineer para talagang safe. Kapag sasabihin mo sa yung nagdi-design or sa structural engineer na kailangan mo ng design na kung saan earthquake resistant siya, na kaya niyang mag-withstand sa earthquake, so kaya nila yang i-design. So yung concrete talaga, hindi ibig sabihin na kapag konkreto, wala, mahina na siya sa earthquake. So depende yan sa pagka-design, sa workmanship, at sa pag-execute, kung nasunod ba yung mga curing time. In short, kung nasunod din kung ano yung naka-indicate sa plano na ginawa ng isang structural engineer. Minsan kasi hindi naka-monolithic yung pagbubuhos. Kung naka-indicate sa plano, dapat monolithic yung pagkabuhos. Hindi ginawang ganun. Yung mixing pa, mayroong ampaw, yung mga hindi na concrete vibrator, or alam mo yon, yung sa workmanship na talaga. Kasi kung excellent naman yung mga materialis mo, pero yung pag-execute na nung trabaho, dun nagka-problema. Yung strength na dinesign na kung saan nasa plano naman naka-indicate is possibly na hindi siya talaga masunod. Kaya talagang maganda na may mag-design at sumunod talaga sa design. So para mas ma-appreciate natin, no, i-compare natin sila isa-isa. Say, start natin sa kanilang weight. So mas mabigat yung reinforced concrete kaysa sa steel. So kung sa construction speed naman, kung ikukumpara natin ang steel at saka concrete, mas mabilis yung sa steel. Kung prefabricated na, tapos i-assemble na lang, lalo na kung binili or pre-procure siya abroad, tas i-assemble na lang, mas mabilis talaga yung steel. Kasi sa concrete naman may curing time, kailangan pala talaga natin mag-antay. So steel or concrete, mas mabilis yung steel or steel frames. Isa na dito yung example sa pagpapagawa ng bahay na gamit yung metal studs framing, katulad sa ginawa sa aming bahay. Natapos na yung mga framing niya 19 days lang. Ganun siya kabilis. Kaya hindi siya umabot ng 2 buwan. Yung paggamit talaga ng steel frames or steel framing is mas mabilis siya compare kapag gagawa ka ng reinforced concrete na bahay. Sa earthquake performance naman, yung steel talaga is highly ductile siya. Tapos yung reinforced concrete naman, pwede siyang maging ductile if well reinforced. So kung nasunod talaga yung ginawang plano or binigay na plano ni structural engineer. So sa fire resistance naman, yung steel is kailangan pa ng coating para maging resistant to fire siya. So mas mabilis siyang masunog compare sa reinforced concrete. Ito pa, ang lagi nating iisipin talaga kapag nagpapagawa ng bahay is yung maintenance. So paano yung maintenance kapag steel frames? Paano pag ang mga ginamit mo doon ay BI, black iron, hindi siya galvanized iron or GI? So talagang i-check mo kung ano yung mga area na kailangan for repainting. So kailangan talaga i-repaint yan. Kasi lalo na kung may moisture, yung hindi mo nalagyan ng cladding, expose siya lagi sa weather. So malaki ang tendency na yung mga pintura pwedeng mag-peel off, at the same time mag-start yung ayaw natin, yung magkaroon ng rust. So isa yan sa talagang babantayan yung sa maintenance. Sa material cost naman, sa comparison sa cost naman, kapag gumamit tayo ng steel frame is mas mahal siya kapag gagamit tayo ng reinforced concrete. Pero depende. Kasi what if yung gagamitin mo na mga steel frames is tubular and then maliliit lang for bungalow or residential na, alam mo yun, hindi ganun kalalaki yung gagamitin mo. Hindi ka naman gagamit ng mga wide flanges for example. So pwede siyang mas lower yung cost. So depende yan sa magiging strategy. Pero sa pangkalahatan talaga, mas mahal talaga kapag gagamit ka ng steel framing kesa sa gagamit ka ng reinforced concrete. Kasi locally, nandyan available yan eh. Semento, graba, rebars. Compare sa kung o-order ka ng mga prefabricated na mga steel na isasalpak-salpak na lang para sa pinapagawa mo na warehouse or pinapagawa mo na bahay. For future expansion, mas maganda yung sa steel kasi madali lang siya i-modify. Compare sa concrete, gigibain mo pa. Alam mo yun, mas hassle siya compare sa steel. So yun yung medyo advantage yung steel dyan sa pag-rectify or pagdagdag, pag-modify, pag-renovate. So maganda yung steel frame
frames or paggagamit ka ng steel. So sa aesthetic naman, yung parang mga industrial type, tapos glass na, very minimal or sleek yung design. Tapos kapag reinforced concrete naman, okay din naman. Basta depende yan sa design din ng architect. Minsan nga, yung ginagawa nila na column, maganda pa rin tignan eh. Alam mo yun, yung depende yan sa pagko-collaborate or collaboration ng mga professionals. Like, i-work ni architect with the structural or civil engineer na ito yung gusto niya na maging design sa bahay or feels ng bahay. So, maa-achieve yan kapag nag-work naman as a team yung bubuo ng plano. Hindi ibig sabihin na kapag gagamit ka ng steel or steel framing, safe na agad yan sa lindol. Paano kung poor yung kanyang pag-weld or yung mga bolts connection, hindi maayos, naglulus pala, or wala, hindi sununod yung naka-indicate sa plano. Hindi ibig sabihin na kapag steel ang ginamit mo or steel frame, safe na agad sa lindol. Naka-depende pa rin yan sa kung nasunod ba talaga yung plano, na-execute ba talaga sa actual. Yung concrete, hindi din natin masasabi na automatically brittle siya, hindi na siya safe sa earthquake. Pwede siyang maging earthquake resistant, depende sa pagka-design or pagka-detail ng kanyang mga reinforcement na mag-withstand sa earthquake. At saka kung talagang nasunod yung ginawa na plano ng isang professional or isang structural engineer. So, hindi basihan yung steel versus concrete or reinforced concrete sa kalidad ng gawa. Nagdedepende pa rin yan, hindi lang sa materyales. Depende yan sa pagka-design, sa pagsunod sa plano, at pagka-execute nito sa construction. Kasi, akala natin na kapag steel, yan na yung mas safer sa lindol or sa mga kalamidad or mas ductile siya, so mas okay siya. Pero paano pag poor yung pagka-design sa kanya, poor yung pagka-gawa sa kanya, so hindi din siya masasabi na safe. At the same time, ang dami din naman ng mga building na gawa sa reinforced concrete pero dinaanan ng lindol or bagyo or mga forces of nature na okay pa rin. So talagang sa pagka-design yan at pagkagawa talaga. Hindi lang yan sa materials lang. So kailan natin gagamitin yung steel or steel frames? So gagamitin natin yan kung gusto natin na mabilisan na construction. Meron tayong gusto na open space or long span talaga. Like katulad sa mga stadium or katulad sa mga warehouse na kailangan open talaga, malaking open space. So, mas better gumamit ng steel. Tapos kung ang area ay merong high seismic area or kailangan natin mag-require ng future expansion, so mas better yung piliin yung steel. At the same time, kung yung location na yun is mayroong soft soil, kasi para hindi na ganun kalalaki yung gagamitin or gagawin na mga footing or gagawin na foundation. Kasi nagdidepende nga yung magiging design ng footing or foundation mo, depende sa pinakabigat ng bahay or pinakabigat ng structure. So kung mas lighter, hindi kailangan sobrang lalaki na mga footing or foundation ang ilalagay. Kailan natin gagamitin naman yung concrete for long-term durability. Tapos gusto natin na fire resistant yung isang bahay or building. So pwede natin gamitin talaga yung reinforced concrete since mas matagal siya masunog compare sa steel or steel frames. At kung yung budget mo is limited lang, tas gusto mo lang yung bungalow at maliit lang na bahay, hindi naman sobrang lalaki, mas better na piliin yung reinforced concrete kasi mas makakatipid ka kapag maliliit na structure kasi readily available na yung semento, bakal, graba, sand, ganyan. At marami nang may alam. Mas makakamura ka kapag mas maliliit na structure or mas maliit na bahay yung gagawin mo. Pero marami pa rin building na nakadesign talaga, reinforced concrete talaga yung gamit. Tapos glass, naka-glass siya, ganun. So until now, yan pa rin yung kadalasan na ginagamit. So subjective talaga yung pagsabi ng cost. Kasi nga, yung steel, pwedeng sabihin natin na mas mahal siya, 'di ba? Pero minsan masasabi natin mas mura. Yung depende sa gagamitin mo or magiging design. Kung maliit lang na bahay, yung katulad sa amin, ganun. So subjective talaga yung sa cost, kung saan sa kanila. So be strategic na lang at pag-aralan talaga kung yung project mo or yung bahay na pinapagawa mo is nire-require mo yung steel ang gamitin or concrete. Or maghingi ka talaga ng advice sa magde-design sa'yo sa bahay mo or sa structure na ipapagawa mo. Kasi nga, subjective talaga yung sasabihin in regards sa cost. So, yung part na yan, pwedeng maging assignment mo na lang din para makita mo na ano ba talaga ang mas nakakatipid or makakatipid. So, in
instead ang tanong, ano yung mas malakas, yung steel ba or reinforced concrete? Ang pwede nating gawin na tanong is, ano ba yung bagay para sa site condition ko, or ano ba yung bagay para sa akin since yung budget ko ay limited, or marami naman akong budget, so pwede akong steel frame, pwede din akong reinforced concrete. So depende siya sa magiging criteria mo. Hindi lang siya about sa kung sino yung stronger, kasi nga pwede nga maging strong din si reinforced concrete, pwede din maging strong si steel, pwede din sila both mahina kapag hindi naman na properly design at hindi naman nagawa ng maayos nung ine-execute yung project. So pinaka babantayan din talaga yung maintenance, kasi say for example yung bahay mo gawa sa steel, no, tapos hindi mo na properly maintain, hindi mo na pipinturan or hindi mo na check na meron na palang kinakalawang, mga ganon. So yung integrity ng building mo or yung structure na pinapagawa mo ay maaring maapektuhan, yung mga ganon na mga scenario. So kailangan natin i-consider talaga yung long term. Na imagine mo ba na papapintura mo or check mo yung bahay mo na baka kinalawang na, yung mga ganon. So, i-weigh mo lang talaga kung ano yung mas better para sa'yo at sa site condition na meron ka. So, itong video na to ay ni-request pala ng isang subscriber na pinakumpara niya kung ano yung mas maganda, kung gumamit ba daw ng steel frames like wide flanges, mga H-beams, ganyan, compare sa traditional or sa reinforced concrete. Ito yung video na ginawa ko for you. At marami nga palang salamat sa inyo, sa aking member sa channel. Maraming salamat po sa suporta, and sa mga hindi pa nagsasubscribe, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel. So yun lang muna for today, and see you again sa aking susunod na video. Bye!